sa isang maliit at payak na baryo. May dalawang mangangalakal na parehong duka sa panlabas. Ngunit magkaibang-magkaiba ang laman ng kanilang puso. At sa isang lumang tasa na binalot ng alikabok, mabubunyag kung sino ang tunay na mayaman at kung sino ang mananatiling salat. Magkaibigan sina Pedro at Tomas, kapwa naglalako ng mga paso, kawali at mumurahing alahas sa iba't ibang bahagi ng bayan. Araw-araw silang naglalakad upang maghanap ng mamimili, ngunit magkaibang-magkaiba ang kanilang pananaw sa buhay. Si Pedro, 45 taong gulang, ay isang taong mahinahon at mapagkumbaba. Marunong siyang makinig at laging iniisip ang kapakanan ng kapwa. Para sa kanya, sapat na ang marangal na hanap buhay basta't walang natatapakan. Samantala si Tomas, 47 taong gulang, ay mapagmataas at sakim. Lagi niyang hangad ang mas malaking kita kahit pa may malugi o maiwan. Hindi siya nasisiyahan kung hindi siya ang nauuna. Isang araw, napansin nilang magkapareho ang kanilang paninda at pareho rin ang kanilang mga mamimili. Pedro, Sabi ni Tomas, paano tayo kikita kung pareho lang ang bibilhan ng mga tao? Tahimik na nag-isip si Pedro. Maya-maya, mahinahon niyang sagot. Hatiin natin ang bayan. Ikaw sa kabila, ako sa kabila. Pagkatapos, magpalit tayo. Nagkamayan ang dalawa bilang tanda ng kasunduan, ngunit hindi nila alam na ang simpleng pasyang iyon ang magbubukas ng magkaibang kapalaran para sa kanila. sa pinakadulo ng baryo, kung saan bihira nang umabot ang sigla ng pamilihan, nakatayo ang isang lumang kubo. Tagpi-tagpi ang bubong, may mga siwang ang dingding, at ang sahig ay yari sa kupasing kawayan. Sa bawat sulok, may bakas ng kahirapan, mga butas na banig, sirang palayok, at mga dagang tahimik na nagtatago sa dilim. Doon naninirahan ang maglola. Si Aling Marta, 75 taong gulang, ay may kulubot na balat at puti ng buhok na laging nakatali sa likod. Mahina na ang kanyang mga kamay, ngunit matibay pa rin ang puso. Sa kabila ng kakapusan, hindi niya kailanman tinuruan ang kanyang apo na magreklamo sa buhay. Ang kanyang apo na si Maya, 10 taong gulang, ay may kayumangging balat at mga matang kumikislap sa munting pangarap. Mabait at mahinhin ang bata, isang uri ng kabutihang madalas makita sa mga batang sanay magtiis. Isang umagang maliwanag, narinig ni Maya ang sigaw ng naglalako mula sa di kalayuan. "Paso! Kawali! Mga alahas!" Biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Tumakbo siya papasok ng kubo at lumapit sa kanyang lola. Lola, may nagbebenta po ng alahas. Gusto ko po sanang pulsiras. Sandaling natigilan si Aling Marta. Napatingin siya sa nakabukas na baul. Walang laman kundi ilang lumang damit at sirang gamit. Dahan-dahan siyang napabuntong hininga. Pasensya na, apo. Wala tayong perang pambili. Bumaba ang balikat ni Maya, ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, napatingin siya sa isang lumang tasa na nakatago sa sulok ng kubo. Maitim, balot ng alikabok, at halatang matagal nang hindi nagagamit. Maingat niya itong kinuha at pinunasan ng kanyang palad.
Lola, pwede po kaya nating ipagpalit ito? Napangiti si Aling Marta. May halong lungkot at pagtataka. Luma na yan, apo. Sinong makikipagpalit niyan sa pulseras? Ngunit tumingin sa kanya si Maya. Hindi nagmamakaawa, kundi umaasa. At sa titig na yon, naalala ni Aling Marta ang mga panahong kahit wala sila, marunong pa rin silang mangarap. Tahimik siyang tumanggo. Sige, apo. Subukan natin. At sa sandaling iyon, ang lumang tasa na tila walang halaga ay magiging susi sa isang pangyayaring babago sa kanilang kapalaran. Dumaan si Tomas sa harap ng lumang kubo, pasa ng kanyang mga paninda. Malakas ang kanyang sigaw, puno ng kumpiyansa at yabang. Mga alahas, bili na kayo! Nang marinig iyon, agad na tumakbo palabas si Maya. May ngiting puno ng pag-asa. Ngunit paglingon ni Tomas, tumigil ang kanyang mga paa. Napatingin siya sa maruming kasuotan ng bata. Punit ang laylayan, kupas ang kulay. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Hindi mo naman mabibili ang paninda ko. Napaatras si Maya, ngunit lumabas si Aling Marta, tanga ng lumang tasa na balot ng alikabok. Ginoo, wala kaming perang maibibigay. Maaari po bang ipagpalit ito? Sandaling tumawa si Tomas, isang pagtawang puno ng pangungutya. Basura lang yan. Sinong gugustuhin ng ganyang bagay? Ngunit nang kanyang hawakan ng tasa at mapunasan ng makapal na alikabok, may bahaging biglang kumislap sa ilalim ng araw. Napahinto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Saglit siyang namangha, ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang reaksyon. Sa loob ng kanyang isipan, may bumubulong. Ginto ito. May halaga ito. Baka libo-libo ang katumbas. Ngunit sa halip na magsabi ng totoo, ngumiti siya. Wala yang silbi sa akin. Tinalikuran niya ang maglola, iniwan silang nakatayo sa harap ng kubo habang sa kanyang dibdib ay naglalaglab ang kasakiman. Umalis si Tomas, dala ang isang lihim na balak. Babalikan ko sila kapag siguradong akin na ang tasa. At sa paglayo niya, hindi niya namalayan. Iyon na pala ang sandaling tuluyang ilalayo sa kanya ng kapalaran ang gintong hindi niya pinahalagahan. Makalipas ang ilang sandali, dumaan si Pedro, isang tahimik na mangangalakal na payak ang kasuotan at mahinahon ang kilos. Wala siyang sigaw o yabang, tanging ngiti at kababaang loob ang dala. Napansin niya si Maya, nakatayo sa harap ng kubo. Hawak ang lumang tasa. May papalit ka ba, iha? Maingat na inilahad ni Maya ang tasa, bakas sa kanyang muka ang pag-aalinlangan. Tinanggap ito ni Pedro, hindi dahil sa inaasahang kapalit, kundi dahil ayaw niyang masaktan ang damdamin ng bata. Dahan-dahan niyang pinunasan ang tasa. Unti-unting nawala ang alikabok at sa ilalim nito'y lumantad ang makintab na ginto, kumikislap sa liwanag ng araw. Napahinto si Pedro, hindi sa kasakiman, kundi sa pagkabigla. Ito'y mas mahalaga kaysa sa lahat ng paninda ko. Tumingin siya kina Aling Marta at Maya. Puno ng paggalang ang kanyang mga mata. Ibibigay ko ang lahat ng aking dala, basta't may maiwan lamang akong kaunting pilak para makatawid ako ng ilog pauwi. Nanlaki ang mga mata ni Maya at si Aling Marta hindi napigilan ang pagpatak ng luha.
Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kabutihang bihirang makita sa mundo. Sa sandaling iyon, napatunayan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa pusong marunong maging patas at tapat. Bumalik si Tomas, puno ng pagnanasa. Binabawi ko ang tasa, ngunit huli na. Mayag matapang. Nabenta na po sa isang tapat na mangangalakal. Nanlumo si Tomas. Ang kayamanang inaasam niya nawala dahil sa sarili niyang kasakiman. Sa di kalayuan, tinatawid na ni Pedro ang ilog, tangan ang gintong tasa at konsensyang payapa. Si Pedro ay nagkaroon ng mas maayos na buhay, ngunit nanatiling mapagkumbaba at matulungin. Si Tomas naman ay nanatiling dukha, hindi dahil sa kakulangan ng pagkakataon, kundi dahil sa kakulangan ng puso. Aral ng kwento. Ang kasakiman ay nagbubulag, ngulit ang kabutihan ay nagbubukas ng tunay na biyaya.